want to share the face pouring perfume. Yung ibabahagi po natin sa hapong ito ay, ang titulo po, ang title ay, Ang Pagbuhos ng Pananampalataya Tulad ng Pabango. There is an old masterpiece called Titanic. Mayroon pong isang pelikula na classic na movie to. Ang title nito, Titanic. Yeah, have you seen this movie? Napanood nyo na po ba itong Titanic? Yeah, awesome movie. Yeah, the movie begins with an exploration team searching for a legendary jewel. Doon po sa umpisa, doon sa simula ng pelikula, makikita po doon yung isang grupo ng mga mananaliksik, nagsasearch sila, naghahanap sila ng isang alahas, maalamat na alahas o hiyas. Among the passengers on the Titanic, someone possessed the jewel. Isa po doon sa mga pasahero ng barkong Titanic, nasa kanyang pag-aari po ang alahas o hiyas na ito. Yeah, an exploration team was assembled to search for jewels believed to have sunk with the sunken ship. So yung isang grupo po na ito na mananaliksik, sila po ay nagtipon at hinanap po nila yung alahas na yon, yung hiyas, at naniniwala sila na ito ay lumubog sa dagat kasama nung barkong Titanic. Yeah, the movie unfolds with the testimony of the surviving elderly women centering around the jewel. So makita nyo doon, di ba, sa pelikula, merong isang matandang babae na ini-interview siya, meron siyang kinukwento. At doon sa kwento niya, umiikot lang yung istorya doon sa alahas. Okay, I don't want to say about story. Okay. Yeah, people pay a lot of money to buy diamonds or gold or jewel. May mga tao po na talagang bumibili, gumagastos talaga ng napakalaking pera para bumili ng diamante, katulad ng, pati na rin po ng ginto. Yeah, the larger jewel, the higher the price. Mas malaki yung alahas, mas mahal ito. Because the jewels are scarce due to the difficult process to extraction. Dahil po sa napakahirap ng proseso ng pagkuha ng mga alahas, yung extraction na ginagawa, yung process nito, talagang konti lang yung mga alahas. Yeah, for this reason, many people give expensive jewels to express their love to someone they truly cherish. Kaya nga po, maraming tao na ipinapakita nila yung kanilang pagmamahal dun sa loved ones nila sa pamamagitan ng pagbibigay ng regalo, yung alahas na regalo. Yeah, these jewels symbolize the heartfelt confession of love. Ang alahas na ito ay sumisimbolo sa taos-pusong pag-amin ng pag-ibig ng tao. Okay, now I'm going to talk about the story of Scripture. Pag-usapan naman natin ngayon yung dito sa babasahin nating verse mula sa Biblia. Okay, the story begins after Jesus raised Lazarus from the dead. Nag-umpisa po ang istoryang ito, ang kwentong ito, pagkatapos na buhayin ni Jesus si Lazarus. Namatay po siya, pero binuhay uli ni Jesus. Yeah, Lazarus and his sisters Mary and Martha had a close relationship with Jesus Christ. Si Lazarus po, pati na yung mga kapatid niya, si Mary, meron siyang dalawang kapatid na babae, si Maria at si Martha. Napaka-close po ng kanilang relasyon sa Panginoong Jesus. Especially Mary, who loved Jesus Christ and always longed for His word. Lalong-lalo na po si Maria, na talagang sobrang mahal niya si Jesus at lagi siyang nananabik na marinig yung mga lesson, yung mga salita ng Panginoong Jesus. Yeah, Jesus, knowing His death was near, declared to the Pharisees and the teachers of the law that He was the Messiah. Nung malapit na pong mamatay si Jesus, nag-umpisa na po siyang i-announce. Inamin niya na sa mga Pariseo, pati sa mga guro,
yung mga teachers, nagtuturo ng batas ni Moses, inamin niya na siya ang Mesiya o yung pinili ng Diyos ang tagapagligtas. However, the Pharisees displeased with Jesus Christ, so invited him their house to find fault with him. Kaya lamang po, yung mga Pariseyo ay hindi po nila nagustuhan yung pag-amin ni Jesus. At isang araw, inimbitahan nila si Jesus sa bahay ng isa sa kanila, inimbitahan siya upang hanapan nila ng kamalian. They called Martha and Lazarus. So Martha was serving and Lazarus was at the table with them. Naroon din po si Martha, tinawag nila upang magsilbi sa Panginoong Jesus, at si Lazarus din, na kaibigan ni Jesus, nandun din kasama nila dun sa lamesa, sa pagkainan. Now, upon hearing that Jesus was in the house, Mary brought a pink or pure nard, an expensive perfume, and went to Jesus Christ. Nung nalaman po ni Maria, yung kapatid ni Lazarus, na nandun si Jesus sa bahay na yon, nagdala po siya ng isang bote. Ang laman po nitong boteng ito ay mahal na pabango, at lumapit siya kay Jesus. Because Mary also knew that Jesus would soon die. Alam din po ni Maria, na malapit nang mamatay si Jesus. So she wept, wetting Jesus' feet with her tears and wiping them with her hair, kissing his feet and pouring the perfume on them. Kaya po lumapit si Maria kay Jesus, umiyak siya, lumuhod siya sa harapan ni Jesus, umiyak siya hanggang nabasa ng kanyang luha ang paa ni Jesus, at sa pamamagitan ng kanyang buhok, pinahiran niya ang basang paa ni Jesus, at pinaghahalikan po ni Maria ang paa ni Jesus, at doon po niya ibinuhos sa paa ni Jesus ang kanyang napakamahal na pabango. Yeah. The fragrance of the perfume filled the entire house. Yung amoy po ng pabangong yun ay humalimuyak na amoy doon sa buong kwartong yun. The Pharisees who invited Jesus saw this and said, pero yung mga Pariseyo na nag-imbita si Jesus doon sa bahay, ganito po ang sinabi nila. If this man were a prophet, he would know who is touching him and what kinds of woman she is, that she is sinner. Sabi po ng mga Pariseyo, kung ang lalaking ito ay isang propeta, malalaman niya na ang babaeng humihipo sa kanyang paa, ay isang makasalanang babae. The Judas Iscariot, one of Jesus' disciples, also commented. Yung isa naman pong disipulo ni Jesus, si Judas Iscariote, ito naman po ang sinabi ni Judas. Yeah, why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? It was worth of a year's wage. Bakit hindi na lang ibinenta yung pabangong yan at saka ibinigay sa mahihirap yung pinagbentahan? Yung katumbas niyan ay isang taong sweldo na ng tao. But Judas didn't say this because he cared about the poor, but because he was a thief. Pero hindi po ito sinabi ni Judas dahil nagmamalasakit siya sa mahihirap. Sinabi niya ito dahil siya po ay isang magnanakaw. Yeah, many people mocked her, but Jesus understood Mary's heart. Marami pong tao dun sa bahay na yon ang kumutya, criticize nila yung ginawa ni Maria, pero naintindihan po ni Jesus ang puso ni Maria. So Jesus said, ganito po ang sinabi ni Jesus, the poor you will always have with you, but you will not always have me. Yung mga mahihirap, lagi nyo yung makakasama, pero ako, hindi nyo ako makakasama parate. When she poured this perfume on my body, she did it to prepare me for burial. Nung ibuhos ng babaeng ito ang kanyang pabango sa aking paa, ginawa niya ito para ihanda ako sa aking paglilibing. Then Jesus told her, your sins are forgiven.
At sinabi ni Jesus dun sa babae, ang iyong mga kasalanan ay pinatawad na. I tell you the truth, wherever this gospel is preached throughout the world, what she had done will also be told in memory of her. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kahit saan ipangaral ang ebanghelyo sa buong mundo, ang ginawa ng babaeng ito ay aalalahanin. Yeah, her story is recorded in the Bible, and even today, I'm preaching Mary's story even here in the Philippines. Naitala po ang kwentong ito ni Maria sa Biblia at ngayon ay ipinapangaral ni Pastor SJ dito sa Pilipinas. Yeah, Judas' command was not wrong. Hindi po mali yung naging komento ni Judas. The perfume was worth of year wages. Yung pabangong yun po ay ang halaga nun ay 1 taong sweldo. However, Mary's pouring the perfume on Jesus Christ was her confession of giving her the most precious possessions. Kaya lamang po si Maria, yung pagbuhos niya ng pabangong yon sa paanan ni Jesus ay simbolo ng pagtatapat ng kanyang pag-ibig doon sa pinakamamahal niya at ginawa niya yon, ginamit niya, ibinigay niya, inialay niya yung pinakamahal na pag-aari niya. Yeah, this is like giving the most expensive jewel to the person you love the most. Ito po ay parang pagririgalo ng pinakamahal na alahas dun sa taong pinakamamahal mo. Yeah, she believed that Jesus would die but become the Savior. Naniwala po si Maria na mamamatay si Jesus at siya ay magiging tagapagligtas. Therefore, she poured the perfume to prepare for his burial. Kaya po, ibinuhos niya ang laman ng bote ng perfume, ng pabango, para ihanda ang katawan ni Jesus sa paglilibing. Yeah, she didn't just profess her faith in words. Hindi niya lamang po sinabi sa pamamagitan ng salita ang kanyang pagmamahal. She demonstrated her love for Jesus by offering her most valuable possessions. Ipinakita po niya ang kanyang pagmamahal kay Jesus sa pamamagitan ng paghahandog ng pinaka-importanting bagay sa kanyang buhay. This was her worship. Ito po ang pagsamba ni Maria. She was the worshipers Jesus was seeking. Siya po ang uri ng mananamba na hinahanap ni Jesus. Yeah, Jesus accepted her worship. Tinanggap po ni Jesus ang kanyang pagsamba. Yeah, I want to talk about Abel's worship. Ngayon naman po pag-usapan natin yung pagsamba ni Abel. Yeah, Abel joyfully offered his flocks, firstborn, and fat portion to God. Si Abel naman po ay nag-alay sa Panginoon ng panganay na alagang hayop at pinakamainam na bahagi. He gave willingly and joyfully, offering the best he had to God first. Kusang loob po niya at may kasiyahan sa kanyang puso na nag-alay siya ng pinakamahusay na kanyang handog unang-una sa Panginoon. Yeah, even though he had his older brother Cain, who he didn't like around him. Kahit na po nandun yung kapatid niya na hindi katulad niya, nandun yung kapatid niya. But he didn't matter. He put his faith into practice. Hindi niya po inalala yon. Ang ginawa po niya, ipinakita niya ang kanyang pananampalataya sa praktikal na pamamaraan. Yeah, joyfully offering, this was Abel's worship. Yung paghahandog po ni Abel ng may kasiyahan at kusang loob, ito po ang naging pag-aalay at ang worship, pagsamba ni Abel. Yeah, God knew what his heart is. So God accepted Abel's worship and his offering. Nakita po ng Panginoon ang puso ni Abel, kaya tinanggap niya ang kanyang pag-aalay at ang kanyang pagsamba. Okay. When David brought the Ark of the Covenant back to Jerusalem, Si David naman po, nung si David ay ibalik niya yung kaban ng tipan patungong Jerusalem. he didn't treat it as a political event, but was genuinely joyful.
Hindi po ito, yung nangyari pong yon, hindi tinuring ni David na political move o political, kundi ito po ay ang tunay na nararamdaman niya na may kasiyahan talaga ang puso niya. Yeah, so he danced so fervently, overflowing with joy, that his effort flutters and his undergarment was exposed. Kaya nga po, sa sobrang saya ni David habang siya ay nagwo-worship, nagsayaw siya ng nagsayaw at umapaw ang kaligayahan sa kanyang puso at yung suot niyang garment, yung sinusuot ng mga pare, ito po ay sumayaw-sayaw din hanggang nakita na yung undergarment niya o underwear niya. He wasn't concerned about other or performing well-rehearsed dance. Wala po siyang pakialam sa sasabihin ng ibang tao habang siya ay nagwo-worship o hindi niya inisip na siya ay nagpo-perform o nagpo-perform sa harapan ng tao. Hindi po yun ang nasa isip niya. He danced just before God. Nagsayaw po siya sa harapan ng presensya ng Diyos. He danced like a child filled with joy. Siya po ay nagsayaw na parang bata na punong-puno ng kaligayahan. Such was David's love for God and his delight in God's presence. Ganun na lang po yung pagmamahal ni David sa Panginoon at yung kaligayahan sa puso niya habang siya ay nasa presensya ng Diyos. This was David's worship. Ganito po ang pagsamba ni David. Okay, what kind of worship does God accept? Ano po bang pagsamba ang tinatanggap ng Diyos? Who are the worshipers God seeks? Sino nga po bang mga mananamba ang hinahanap ng Panginoon? Worship is the place where the broken relationship with God is restored. Ang pagsamba po ay isang lugar kung saan yung nasirang relasyon natin sa Panginoon ay naaayos o naipanunumbalik. Yeah, it is where intimacy with Jesus is deep, like Lazarus and Mary. Ito po ang lugar, ang pagsamba ay isang lugar kung saan yung malapit na relasyon sa Panginoong Jesus ay lalo pang lumalalim, katulad ng relasyon niya kay Lazarus at kay Maria. Even if many people around you mock or criticize you, kahit na yung mga tao sa paligid nyo ay tuksuhin kayo, kutsain kayo dahil kayo sumasamba. worship is pouring out our most precious perfume, confessing that Jesus is our greatest love. Ang pagsamba po ay ang pagbuhos natin ng pinakamahalagang pabango kay Jesus. At ito po ay pagtatapat na si Jesus ang pinakadakilang pag-ibig ng puso natin. Amen. Worship is offering our first fruits, gifts and tithes, acknowledging that God owns all we have. Ang pagsamba po ay ang pag-aalay ng ating unang bunga, katulad ng pagbibigay ng ikapo o yung tithes natin, ang offering natin. Ito po ay ang pagkilala na ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat sa buhay natin. Worship is rejoicing and dancing before Jesus Christ who saved us. Ang pagsamba po ay ang pagsasaya at pagsasayaw sa harapan ni Jesus na lumikha at nagligtas sa ating lahat. Amen? Amen. Even today, the countless acts of worship are being offered in the world. Kahit po sa sandaling ito, napakadaming uri ng pagsamba ang inihahandog sa harap ng Diyos. What does this worship mean to you now? Ano po ba ang worship, ang pagsamba sa inyo? Is it a repetitive, emotionless routine? Ito po ba ay isang paulit-ulit o walang emosyon na nakasanayang gawain na lamang? Or is it a place where you experience God's love with a heart of total surrender? O ito po ba ay ang lugar kung saan maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos at kung saan isusurrender, ibibigay natin ng buong buo ang ating pag-ibig, ang ating puso at buhay sa Diyos? I want to encourage you to repent for merely confessing with our lips only. Tayo po ay magsisi.
At sabihin ng ating mga labi na nagkulang tayo, Panginoon, nagkulang kami sa pamumuhay ng isang tunay na mananamba. We want to offer the worship as a living sacrifice. Gusto nating ihandog sa Panginoon ang ating pagsamba bilang buhay na handog at sakripisyo sa Diyos. Yeah. May we now offer worship in spirit and truth, giving our all to God. Ngayon po ay ihandog natin sa Diyos ang tunay na pagsamba sa espiritu at sa katotohanan at ibigay natin ang ating lahat-lahat sa Panginoon.